Kumusta sa inyong lahat? Ngayon, mayroon akong nakakakilabot na kwento na ibabahagi sa inyo. Ito ay tungkol sa isang nakakagulat na tuklas na nagdulot ng pagkabigla sa isang buong komunidad. Ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa Grand Junction, Colorado, kung saan ang isang bagong may-ari ng bahay ay nakagawa ng isang nakatakot na tuklas sa loob ng isang lumang freezer. Isipin ninyo, lumipat kayo sa isang bagong bahay, mukhang normal ang lahat, at may nahanap kayong freezer na iniwan ng dating may-ari. Nagdesisyon kayong itapon ito, kaya inalok ninyo ito ng libre at may dumating para kunin ito. Ngunit nang buksan nila ito, nakakita sila ng mga labi ng tao. Ganyan mismo ang nangyari dito. Sa loob ng freezer ay isang ulo at mga bisig, kasama pa ang mga kamay. Dahil sa takot, agad silang tumawag sa mga autoridad. Mabilis na inako ng Mesa County Sheriff's Office ang investigasyon at kinlasipika ang kaso bilang homicide o pagpatay. Wala talagang ideya ang bagong may-ari kung ano ang nasa loob ng freezer at nabigla ang buong komunidad. Ang isang tahimik na lugar ay biglang naging sentro ng isang nakakabahalang misteryo. Matapos ang ilang linggong investigasyon at DNA analysis, nakilala ng mga autoridad ang mga labi. Ito ay kay Amanda Lariel Overstreet, isang 16 taong gulang na dalaga na huling nakita noong 2005. Ngunit dito na nagiging mas malungkot ang kwento. Hindi kailanman naiulat sa pulis ang pagkawala ni Amanda. Sinimulan ng mga investigador ang pag-iimbestiga sa nakaraan ni Amanda. Sinusubukang maunawaan kung paano napunta ang kanyang mga labi sa freezer. Natuklasan nila na si Amanda ay anak ni Leanne Overstreet, ang asawa ng dating may-ari ng bahay, si Bradley David Emer. Pumanaw si Bradley noong 2021 dahil sa mga komplikasyon mula sa COVID-19. Ang pagkakatuklas na ito ay nagtulak sa investigasyon patungo kay Leanne Overstreet. Sa kabila ng mga natuklasan na ito, malayo pa sa tapos ang investigasyon. Hindi pa rin natutukoy ang dahilan ng pagkamatay ni Amanda at wala pang naaresto. Kinakapanayam ng mga autoridad ang mga taong nakakilala kay Amanda at sinusuri ang mga ebidensya mula sa bahay. Ito ay isang komplikado at mahabang investigasyon at determinado silang makahanap ng mga sagot. Nagdulot ng matinding pagkabigla sa komunidad ang pagtukoy kay Amanda. Nahirapan ang mga residente sa nakakatakot na katotohanan na may nawawalang dalaga sa loob ng mahabang panahon nang walang nakakaalam. Naalala ng mga kapitbahay na nakikita si Amanda sa paligid, isang typical na teenager na naglalakad papuntang paaralan. Paano kaya hindi napansin ang kanyang pagkawala sa loob ng halos 2 dekada? Ang kasong ito ay nagpasimula ng mga usapan tungkol sa mga nawawalang bata at ang kahalagahan ng pag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad. Ang kwento ni Amanda ay isang matinding paalala na ang mga trahedya ay maaring mangyari kahit sa mga tila ligtas na komunidad. Responsibilidad ng bawat isa na maging mapagmatsyag at magbantay sa isa't isa. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatiling umaasa ang komunidad na mabibigyan ng hustisya si Amanda. Nais nilang matanggap ng kanyang pamilya ang mga sagot na nararapat sa kanila. Ang trahedyang kasong ito ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng komunidad at pagsuporta sa isa't isa, lalo na sa mga panahon ng hindi mailarawang kalungkutan at kawalan ng katiyakan. Yan muna ang lahat para sa ngayon. Kung nakita ninyong kapana-panabik ang kwentong ito tulad ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwento ng totoong krimen. Mag-ingat kayo dyan. Paalam muna.